Dear Lady Love TV, Pain and love, my man. Patawad. Mahal kita pero ayoko na. Tunghayan natin na ika-27 bahagi. Yunjin had never felt this helpless and hopeless before. Kahit noong nawala sa kanya si Sarah at ang anak nila. Kahit noong nagpapakahirap siyang buuin uli ang sarili nung magkahiwalay sila ni Sarah. Bakit ganito ngayon? Simple lang. Kasi sa pagkakataong iyon, alam niyang hinding-hindi na talaga nila maibabalik ni Sarah sa dati ang lahat. Nabuhay siya, pero hindi na siya magiging bahagi ng buhay nito. Isasabit ba niya ang sarili kay Sarah sa ganoong kalagayan? No, never. Wala siyang balak na ipaalam sa babae ang kalagayan. Nakiusap siya sa kapatid niya at sa bayaw. Nagawa ng mga ito na huwag siyang makita ni Sarah sa ospital. Akala niya, magagawa rin niyang itago ngayon ang totoo. Gusto lamang talaga niya makita si Sarah sa huling pagkakataon. Isang tingin lang, isa lang. Pero hindi magandang ideya. Lalo lang niya itong sinaktan dahil sa pagiging selfish. Gamit ang saklay ay nagpilit siyang tumayo. Please, leave me alone. Tumingin si Yunjin sa luha ang mukha ng babaeng pinakamamahal niya. Titingnan niya si Sarah hanggang narito pa ito sa kanyang harap. Gusto niyang punasan ang mga luha nito at patahanin. Pero wala siyang ibang magagawa kundi ang tingnan lamang ito. Kaya ba hindi kita pwedeng makita dahil ayaw mong malaman kung ang totoong kalagayan mo? Tanong nito at humakbang palapit sa kanya. Stop! Pigil niya rito. Don't come any closer. Lalapit ako kung gusto ko at hindi mo ako mapipigilan. Hindi ako aalis sa tabi mo. Hindi mo naiintindihan, Sarah. Puno ng pait ang boses nito. Hindi ko talaga naiintindihan. Lahat ng emosyon na pinipigil ni Yunjin ay dumadagasa ngayon. My right leg was badly injured. May pinsala rin ang kaliwang paa ko, pero mas matindi ang sa kanan. 40% lang yung chances na maibalik pa ito sa dati. Ang sabi ng doktor, pwede siya mag-undergo ng iba't ibang therapy. It would take some time. Pwede nga abutin ng 1 taon. Depende sa magiging pagtugon ng katawan niya sa therapy. Dapat daw, subukan niya. So, nakabalatay ang sakit sa mukha ni Sarah. At least may 40%. Hindi tayo susuko. Mas maliit ang chance na hindi maibalik pa sa dati ang kanyang binti. Hindi mo naiintindihan. Pwedeng hindi na maibalik ito sa normal. I don't want to be a burden to you. Kung hindi na maibabalik sa dati yung binti ko, habang buhay na ako magiging pabigat sa'yo. I won't ever do that to you. You don't deserve that. Kaya ito na yung desisyon ko. Lahat ng sinasabi ko sa'yo bago ang aksidente, binabawi ko na. Napuno ng galit ang mukha ni Sarah habang nakatingin sa kanya. You think so little of me. Dahil lang sa nangyari sa'yo, iniisip mong hindi na ako dapat sa'yo. Nakapag-desisyon ka na, kaya sige, tinatanggap ko yung desisyon mo. And I want you to know that I hate you. I hate you so much. May kinuha si Sarah sa bag nito. Sa sobrang panginginig ng mga kamay, nabitawan nito ang bag at sumabog ang mga laman niyon. Tumalong ko ang babae at may kinuha sa mga sumabog na laman ng bag. Mga papel yon. Kinuyumos niya ito at ibinato sa kanya. Pagkatapos, tumalikod na para umalis. She was walking out of his life forever. Forever. Mas masakit pa yung sa kirot ng binti niya. Mas masakit ang kirot sa loob ng kanyang dibdib. Parang unti-unting pinupunit at hinihimay sa maliliit na bahagi yung puso niya. Galit na hinablot niya ang mga laman ng mesa. Inihagis niya ang lahat ng yon. Pero kahit anong sigaw at iyak niya, ay hindi na nababawasan ang sakit. Sa halip, lalo pang tumitindi. Bakit ba nabuhay pa ako? This was more painful than death. He was alive. She was alive. But they could not be together. Sa labas ay kumulog at bumuhos ang malakas na ulan. Nakikisama ang panahon sa pagluluksa niya sa kanyang damdamin. Halos 1 oras ang lumipas pero hindi pa rin tumitila ang ulan. Pero si Yunjin parang nahimasmasa na. Naisip niya mga darating na panahon ng buhay niya na hindi makakasama si Sarah. She would fall in love with another man. She would be having a family of her own. Kaya ba niyang tanggapin yun? Kakayanin ba niya talagang pakawalan si Sarah? Naalala niya ang papel na ibinato ng babae. Hinanap niya yon.
Na makita, pilit niyang pinulot kahit hirap na hirap siya. Ikaw ang araw at akong buwan. Handa akong tawirin ang distansya sa pagitan natin. Wala akong pakialam kahit matupok pa ako. Tatawirin ko ang distansya at hahalikan kita. Tatawid ako mula sa gabi papunta sa umaga. Para sa iyo ay gagawin ko. His chest heaved in pleasure and in pain. Kaya ba talaga niya itong pakawalan? No, I'd rather crawl back to her like a beggar. Hindi niya kaya. Iniisip lang niya na kaya niya pero ang totoo, patay na rin yung pakiramdam niya sa nakalipas na mga araw na hindi man lamang nakita si Sarah. Hindi pa huli ang lahat. Selfish siya kaya itutuloy niya na. Magmamakaawa siya kay Sarah na tanggapin kahit hindi na siya buo. Kahit pwedeng maging imbalido na siya. Halos kalad ka rin niya ang sarili gamit ang mga saklay. Naitatapak naman niya ang kaliwang paa kahit paano. Pero dalawang saklay pa rin ang gamit niya para hindi na ma-strain kahit ang kaliwang paa niya. Pumunta siya sa pinto at binuksan iyon. Lalabasan na siya nang mapansin na may nakaupo sa labas ng pinto. Halos tumalo ng kanyang puso na makilala iyon. Sarah? Lumingon ang babae. Bumalik ang kirot sa kanyang puso na makita ang luha ang mukha nito. Hindi lang yon, basa rin ang buhok nito at ang damit. She looked heartbroken. Bakit nandito ka? Ang ibig kong sabihin, akala ko umalis ka na. Sa kabila ng sakit, sumibol din ng pag-asa sa puso niya. Paano ako makakaalis? Naiwan ko yung bag ko sa loob. Parang tinapakan bigla ang kanyang puso. Basa ka na. Pumasok ka muna sa loob. Palipasin mo muna yung ulan. Hindi kumibo si Sarah. Hindi naman siya makakaupo sa tabi nito kahit gustuhin niya. Napangiti siya ng mapait. You know, before the accident, I had this all planned. I'm planning to surprise you. Planning for this big gesture. Tumindi yung sakit ng kanyang paa pero hindi niya iniinda. Mas matindi ang sakit sa puso niya. Kapag pumayag ka na tanggapin uli ako, yayayain kitang ipakasal. Ibebenta ko tong bahay. Pumayag na si ate. Tapos magtatayo tayo ng bahay sa Baguio. Magre-resign ako sa trabaho. Tapos doon ako mag-a-apply. Sigurado ako makakahanap ako ng trabaho doon. Magsisimula tayo ng pamilya natin sa Baguio. Pero paano ko pa magagawa ngayon ang lahat ng yon? How am I going to take care of you? I could not. Pagiging pabigat ako sa'yo. Kahit saan titira ako basta kasama kita. Kung sana hindi ganito. Tumayo si Sarah. May galit sa mga mata nito. Galit na talaga ito sa kanya. Bakit ka lumabas, Eugene? Hinuli nito ang mga mata niya. She's still here. It's not too late. Hindi ko alam. Siguro. Alam mo bang nabuo na yung desisyon ko? Nahahayaan kitang makahanap ng mas dapat sa'yo. Pero hindi ko kaya. Gusto kong magmakaawa sa'yo na kahit ganito na ako, tanggapin mo pa rin sana uli ako. Umiling si Sarah. You're still you. I might be invalid. Hindi ang paa mo ang minahal ko, Eugene. Buong pagkatao mo. Alam ko. Pero Sarah, nainsulto ako, Eugene. Nagdesisyon ka na para sa akin kahit hindi ko pa nalalaman yung totoo mong kalagayan. Ganun ba kaliit yung tingin mo sa akin? Sa tingin mo, hindi ko kakayanin dahil lang hindi ka na makakalakad? Na magiging pabigat lang ang tingin ko sa'yo? Ganun ako kababaw ha, Eugene? Alam mong hindi totoo yan. Masyado ka ng maraming hirap na pinagdaanan dahil sa akin. I've caused you too much pain. I don't want to do this to you. Pinahid ni Sarah ang basang pisngi gamit ang likod ng palad. Bakit ka lumabas? Alam mo bang nandito ako? No, hindi ko alam. Huminga siya ng malalim. Gusto kitang sundan. Bakit? Dahil makasarili ako. Gusto kong itanong sa'yo kung tatanggapin mo ako even at this state. Kung ako ba yung nasa ganyang kalagayan, iiwan mo ba ako? Are you crazy? Nanlaki ang mga mata niya. Lalo akong hindi aalis sa tabi mo. See? Then you expect me not to do the same? Sarah, seryoso yung ekspresyon na mukha ng babae. Susundan mo sana ako? Oo. Paano mo gagawin yon? I'll crutch my way into you. Sa kabila ng lahat ay nataw si Sarah. Nagdulot iyon ng pag-asa kay Eugene. Lalo pa nang tinawid ng babae ang kaunting distansya nila. Niyakap siya nito.
Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata niya. Ngayon lang niya sobrang naramdaman yung takot. Paano siya mabubuhay nang wala si Sarah? Kaya ba niya makasurvive nang hindi na uli ito mayayakap? No. Kung walang hawak na saklay ay niyakap niya ang babae. Thank you for taking a leap of faith. Thank you for choosing me. Sinapo ni Sarah ang mukha niya at ginawaran siya ng magaang halik sa mga labi. Yunjin inhaled deeply, breathing in her. His heart was thundering inside his chest. I love you, he whispered against her lips. He would not ever let her go this time. Her heart, her body, and her everything was all in his, as he was hers as well. I love you too, she murmured back, her fingers now threading his hair. Humahaplos din ang mga daliri ni Yunjin sa malambot na buhok ni Sarah. Pero basa, sa kanya naalala na basa nga pala ang babae. Pinaglayo niya ng bahagya ang mga labi nila. Basa ka, hinihintay mo talaga akong lumabas? Don't flatter yourself too much. Paismid na sabi nito. Naglalakad na ako at medyo malayo na yung nalakad ko nang biglang umulan. Naiwan ko yung bag ko sa loob ng bahay mo, kaya hindi ako makakatawag. Wala rin akong perang pan-taxi. Pagbalik ko dito, wala namang kotse sa garahe. So I stayed. Bala ko lang talaga magpatila ng ulan. Kung hindi umulan, you might really be crutching your way into me right now. Napangiti siya. You bet I would. Nangislap na naman sa luha ang mga mata nito. We can get through this together. He kissed her forehead. His heart was swelling with so much love for this woman. Yes, my love. Pagdilat ng mga mata, ang gwapong mukha ni Yunjin ang sumalubong sa paningin ni Sarah. Tulog na tulog pa ang lalaki. Gusto sana niyang haplusin ang mukha nito, pero ayaw niya itong magising. Kaya nagkasya na lamang muna siyang titigan si Yunjin. Marami pa siyang oras na hawakan ito, yakapin at halikan. They would be having a lifetime together. Nag-usap sila tungkol sa napakaraming bagay kagabi, tungkol sa mga plano nila. Alam nilang hindi magiging madali. They would have to sacrifice some things, but that was part of it. Love was also about sacrifice. Dumako ang mga mata ni Sarah sa mga labi ni Yunjin. It was red and raw. She remembered how those glorious lips kissed and worshipped her lips in other places in her body. But no, they did not do it. His legs were not okay. But they were both glad he was still functioning. In fact, bumaba ang mga mata niya papunta sa boxers nito. It was already tempting. Kung saan-saan ka tumitingin, biglang tumaas ang mga mata ni Sarah pabalik sa mukha ni Yunjin. Ngayon, nakadilat na ang lalaki at may pilyong ngiti sa mga labi. Umisod siya palapit dito hanggang sa halos magdikit na ang mga ilong nila. Ang galing mo naman talaga magpanggap na tulog. Hindi kagigising ko lang talaga ngayon. Pagkasabi niyo ni Yunjin ay lumapat ang mga labi nito sa kanyang noo. Ipinikit niya ang mga mata. Lumipat ang mga labi nito malapit sa kanyang tenga. And finally what? Hindi ako humihinga. At hindi ako humiga sa kanang bahagi ng kama. Laging kaliwa lang ako. Inaasar na ako ni Orly dahil doon. Iniisip ko na nakasanayan ko na lang din kasi. Pero ang totoo, I was hoping that someday you will be back to fill the right side of my bed. Natigilan si Sarah. Inilayo niya ang mukha para tignan ang ekspresyon ni Yunjin. He looked happy and content. Nag-init ang sulok ng mga mata niya. Pero dahil sa kaligayahan, isiniksik niya ang sarili sa lalaki. They would have more mornings like this from now on.